on my face. Kung babalikan kasi, takot na takot siya sa dugo. Pero she's brave enough to conquer her fears. Naghahanap lang naman ako ng coffee machine sa ospital eh. Pero walang coincidence, likod pa lang, alam ko lang si Professor Cyril Pascual ang nasa hallway. Akalain mo yun, magiging math professor pala siya, eh nung high school kami, parang napipilitan nga lang siyang turuan kami sa math eh. Prof. Sai? Oy, hi Doc Zai! Bakit ka nandito? Huwag mong sasabihin broken-hearted ka na naman, ha? Huwag kang mag-alala. Wala ako dito para magpa-check up sa'yo. Akalain mo yun? Makakamove on ka rin pala sa high school crush mo? While we're talking, bigla na lang may sumigaw sa hallway ng ospital. Hays! Yapak pa lang! Kilala ko na agad kung sino to. Saysay! Mangyak-iyak na sabi ni Kian at Tia J. Dumayas, ang assistant nurse ko. Diyos ko! Akala ko siya lang yung magpaparamdam. Pero bigla na lang bumukas ang pintuan ng kabilang office. Sabay sabing, grabe, di niyo ko sinasali sa mini-reunion nyo, ha? Hala si Doktora Angela Damduma, ang neurosurgeon namin sa ospital na ito. At syempre, as usual, kasama na naman ng assistant nurse niya, / best friend, si Sia Jane Acosta. Mukhang mapapadali yata ang pagpapagod ko ng balita. Anong balita? May ikakasal! Sino? Si Kakay at Tyrone! Si Kakay ay si Elijah Jessica M. Marantan, isang IT sa gaming company na pagmamay-ari ng kanyang mapapangasawa na si Tyrone Pajo. They are inviting not only some but the whole batch 2024-2025. Ang batch kasi namin na ito ang nakasaksi sa pag-iibigan nila mula puppy love to one true love. Nga lang may isang problema. Sa Japan daw gaganapin yung kasal. Hindi kami sigurado kung lahat makakapunta. Pero one thing's for sure, we are now on our way to the airport. Sigaw ang sumalubong sa amin sa Ninoy International Airport kung saan nagtatrabaho si Haizan Mendehar at Karil Redulla. Ang sabi nila, pupunta rin daw sila sa Japan kasi nakalive sila. Punta kayo? Tanong ko sa kanila. Siyempre naman, kami pa ba? Yun ang sagot nila sa amin. Nag-layover muna kami sa South Korea. At sabi ni Haizari, may susunduin daw kami doon. At doon nga, nag-aabang si Miss Clycelen Buyagawan na may kasama pa 3 bodyguard. Paano ba naman kasi, isa na siyang sikat na artista. Kasama niya si Marcel Erin Dominic Subnet, isang architect. Or pwede rin fashion designer ni Clycie. Ewan ko ba kasi dito kay Marcel, hanggang ngayon, nag-aaral pa rin. Excited na ako makita sila. Sabay nasabi ni Clycie at Marcel. At yun na nga, bumiyahe na ulit kami. Nang makarating sa Japan, gutom na gutom kami. At naisipan namin kumain sa isang fine dining restaurant. Namangha kami sa interior at exterior ng resto. Welcome! Nakangiting bungad ni Chef Candice Froy G. Madume. Isa rin naming kaibigan at isang kilalang chef all around the world. Sa bagay, umabsent pa nga siya noon para paglutuan ng spaghetti si Ma'am Josefina eh. Kaya naman pala ang ganda ng resto. Si Engineer Mike Kenzie de la Cruz pala ang may gawa nito. Grabe! Ang layo na ng narating niya. Eh noong arts namin, yung ruler niya, ID niya. At nakarinig kami ng ingay.
At hindi na namin kailangang tignan kung sino ang mga ito. Ang lilinis at ang professional nila tignan. Akalain niyo yun? Si Jomel Abraham Vallejo, isa na ngayong marine engineer. Sa bagay, nagpapaanda rin naman siya ng barko ng high school kami. Sa kanal na lang pag naulan. Si Jed Adrian Carles Taya naman, teacher na. BS Math pa nga eh. Paano ba naman kasi? Kinakalyo ko pa lang yung tanong ni Sir Dan, nasagot niya na. Si Jessie Choi Awan naman, soft commando na. Ang sabi niya kasi, pangarap niya daw maging isang bayani, na kagaya ni Andres Bonifacio na ginaya niya dati. Pag-iipin naman namin, tulog siya sa deadly. Hoy, nagtatanong na si Groom, nasa na daw tayo? Tanong ni Mike. At doon namin na-realize, isang oras na lang mag-uumpisa na ang kasal! Malapit nang bumukas ang pintuan para sa bride, pero marami pa rin wala. Buti na lang nakahabol si best friend, aka si Ayana Charlene C. Domingo. Isang cruise ship sa barko. Sabi niya pa dati, gusto niya na raw maging isda para raw mapalapit sa mga seaman. Sakto, andyan si Kenji Paul Leona, isang ganap na seaman. Kasama niya ang kanyang kapatid na si Ralph Leona, isang agriculturist. At nalaman nga rin namin, lumalaki na daw ang lupa ng mga Leona. At ang pagdating nila ay kasunod din ng pagdating ng iba. Si Althea Luis Pascua na isa na ngayong dentista. Fun fact, maganda ang ngipin niya. Si Princess Laika Buslig naman kasama niya rin, na isa na ngayong medical technician. Naging emosyonal kami nang tuluyang mag-umpisa ang kasal. Paano ba naman kasi hindi kami Afternoon, everyone. It's incredible to be here with all of you. My dear classmates, can you believe it's already our 3rd year of junior high school? It feels just like yesterday we were navigating those first awkward days back after the pandemic. A bunch of strangers that is thrown together. But look at us now. We've become a family, sisters and brothers. And I wouldn't trade it for the world. I still remember the excitement of the first meeting. The butterflies in my stomach and the hope that we'd find a place to belong. We've shared so much joy together. And we've also faced challenges, both in school and in life. But through it all, we've supported each other. And that's what made this band special. I hope that even next year, in different classrooms, we'll still find a way to stay connected. Let's keep making memories, keep learning from each other, and keep nurturing the love and friendship we've built. You guys are the best, and I'm so grateful for each and every one of you. Meeting you has been a blessing. Today, we're adding another memory to our collection, and I'm so excited to celebrate this night with you. Thank you all for being part of this incredible journey. Once again, good afternoon. of becoming a grade 10 student. This key also represents the hard work and dedication of those who came before you, and opens a future filled with possibilities. I trust that you would carry on this responsibility with all your heart, continuing the legacy that both we and the batch before us have started.
As you embark on this journey, know that challenges lie ahead. But this key also unlocks a new world of knowledge, shaping you into the best version of yourselves. Embrace the skills and talents the Lord has given you. Do not fear failure, for it is through our mistakes that we learn and grow stronger. And to my fellow grade 10 students, let's use the time we have left to set a shining example to our juniors. I know that you worked so hard, and I'm so proud of all the things you have accomplished. May you continue to use this key to open a door for the next generation. And lastly, always remember that throughout your journey, there's the Lord who will guide us, leading us to the very end. So go for grade 9. Open your future with confidence and courage.